Eh, 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 خلاص 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 eh, خلاص eh, eh. شوف Ayan. Check. Yo, guys. Check. Kamusta mga idol? So, ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday at narinig nyo na naman ang camel natin. Pag nakikita nyo yung ganitong mga bubble sa ating harapan, mga lodi, almost lahat 2-digit mga lodo. Ayan, 20, 18, 11, 21, 24. So, napakadami ngayon mga lodi na puro pulahan. Kumbaga, pulahan tayo lahat ngayon mga idol. Alam nyo, balikan nga natin, check nyo yung ating mga crypto, Axie Infinity Coins. Check lang muna natin bago tayo mag-news, ha. Ayan, tingnan nyo yung ating SLP. Ito pala sa taas. SLP. Oh my God, nakita nyo yan? 0.10 ang ating SLP. Mga Lodi, AXS natin. Tingnan natin ang AXS natin. Nasa 100 na lang ba? Uy, 191. Grabe mga idol, no? 191. Yung Ron Coins natin, nasa 40 na lang ata yung Ron natin, ha? Ron Coins natin, 40 pesos ba? Ah, hindi, 51. 51 naman, mga Lodi, no? Pero grabe. Grabe yung nangyari, no? So, kung kahapon, nagulat tayo sa pag-pump ng market, pagkagising natin. Ngayon, nagulat tayo sa pag-drop ng market. Kaya ganito na lang maging reaction nyo sa camel, no? Kagising. So, ayan na. Nakita nyo na naman yung camel natin. Nakakaasar pag nakikita natin yan, eh. Grabe yan. So, ito. Mag-update na tayo, mga idol, no? Pero kung susukatin nyo, ha, XRP, yung mga hindi nag-take profit, mga Lodi, binawi na yung gain, yung ano nyo, yung panalo nyo ngayon. Ayan, no? Kung dito, nakapagbodega kayo, lumipad, hindi kayo nag-take profit, bawi na ngayon yan. No? Bawing-bawi na. Yung iba nga talo pa eh, hindi sa suwi. Sa suwi, tingnan nyo, mas malalim. Ayan, no? Kita nyo yun? Kung nakapagbodega kayo dito, hindi kayo nag-profit dito, talo pa kayo ngayon. Yeah? So, ganun yung nangyari. Marami. Sa Ethereum, ganun din. Medyo mas malalim yung sa Ethereum eh. Ito yung sa Ethereum mga lods, halos kamukha ng suwi. So, mas malalim mga idol. At talagang, syempre, kung ikaw, short-term trader ka, tas nagbodega ka dito, hindi ka nakapag-profit, malungkot ka ngayon kasi sayang, hindi mo nakuha. Pero kung long-term trader ka, o kaya bodega ka talaga, wala yan. Walang ano sa yan. Walang dating, kumbaga. Pero syempre, masakit tignan pag namumula yung portfolio mo. Pero nasa iyo yan, kung anong plano mo kung bilang trader, mga lods, no? So, ayan. Ano ba ang reason? Syempre, naalamin natin yung reason. Pero bago yon, sabi nga dito ni Trump nung nakaraan, buy the dip. No? Buy the dip daw. So, nung nag-buy ka ng dip, kung nakapag-profit ka, goods na goods. Sabi nga niya rito, you're welcome. Diba? Nung nag-pump eh. You're welcome, my friend. Hopefully, I made someone's lives just a little bit better. Now, my advice, so anong advice niya ngayon? Hold. Long term. So, ayun yung sinabi niya ngayon. Kailangan natin mag-hold. Mukhang sinabi niya na talaga na mag-hold kayo dahil babagsak yan. So, ganyan. Parang ganun yung nangyari. Diba, mga idol? Check natin. 1 billion liquidated from the cryptocurrency market in the past 24 hours. Grabe, 1 billion ha. Magkano yan sa atin? 56 billion, 58 billion pesos. Sa loob lang ng 24 hours, mga Lodi. Ilang tulay na magagawa niyan sa Pilipinas, mga idol. Yung tulay na hindi nasisira, ha. Grabe, no? Ganun lang kabilis ang pera, no, sa crypto world, mga Lodi, no, sa crypto space. Siyempre, ang reason niyan, mga idol, aminin man natin o hindi, is eto po, no? President Donald Trump has announced that the United States will impose 25% tariffs on imports from Canada and Mexico starting today. Ngayon yan, Tuesday. So, mamaya yan, mga Lodi. So, ganun yan. Talagang, hindi lang naman ayun yung hindi lang sa Canada at Mexico, pati to, mga Lodi, no? President Trump has announced that existing 10% tariffs on Chinese imports will be doubled to
to 20% starting Tuesday din. So ngayon din to, mga idol. Kaya Makati yung nangyari. Kaya kung titingnan nyo dito sa ating Cointelegraph, hanapin natin yung chart niya rito. Hindi lang crypto yung bagsak. No? Halos lahat ng company din. Ayan, puro negative din sila. Ba, Tesla, Google, Meta, ayan, Nvidia, grabe, di ba? Halos lahat mga idol eh. No, talagang bagsak din talaga eh. Ayan, no? Stock market takes a big hit after Trump announces tariffs are starting tomorrow. So, isa yun talaga sa mga reason, no? Kahit ano pang isipin natin, yung tariff talagang medyo makati. No, kapag ina-announce ni Trump, talagang naapektuhan yung market, mga idol, no? Tapos ito naman, yung sinabi dito ni Peter Swift. Ito si Peter Swift, kilalang anti-crypto to. Mga lodi, sabi niya rito, Donald Trump, the first crypto president, just helped pull off the biggest crypto rug pull of all time. A congressional investigation is now warranted to find out the following regarding this pump and dump scheme. So, kung matatandaan nyo mga idol, kahapon merong news na bago i-announce ni Trump yung crypto strategic reserve, merong nag-position ng long sa Ethereum ata yun. Nag-position ng long, naka 50x leverage. Mga idol, tas kumita siya ng magkano ba yun? Magkano ba yun? 8 billion ata, o 8 million ata o 6 million, basta ganun. 6 million to 8 million dollars mga lodi, naka 50x. Sipin niyo yun, kumbaga bago i-announce o bago i-tweet yung post ni Trump na yon, may position na, 'di ba? So kaya ito yung sinasabi nito, no, who authored the 2 Sunday afternoon post on the President Truth Social account. Ayun nga yun, 'di ba? Kasi dalawa yun eh. Yung una, XRP, Cardano, tsaka Solana lang yung in-announce niya, 'di ba? Tapos yung pangalawa, ayun na yung BTC tsaka Ethereum, 'di ba? Who knew about the first post in advance, and when were they first informed of the wording of the post and the timing of its release, di ba? So Sunday kasi ni-release yan mga idol eh. Sarado yung yung market sa US eh. How much money those with advance notice is spent during spent buying XRP, Cardano, Sol, BTC and Ethereum, and if they sold, the exact timing of those sale and the proceeds received. Ayan question mark eh. We also need all emails or text message that involve any members of the president's staff, his or their family or friends, his campaign donor, or true social employees. Kasi nga baka alam na nung mga employees na mag-a-announce si boss. Ayan, pumosisyon na tayo, magpapampyan. That relate to either of 2 Sunday Truth Social posts. So ayan mga idol, no? Marami ngayong naiinis, no, kay Trump kasi nga parang nagiging pump and dump na. Nagsimula yan nung naglabas siya ng meme coin niya na Trump, no? Pero wala silang magagawa, ganun talaga. So ang kailangan lang nila mag-investigate. Ang sa tingin ko naman dito mga idol, kasi nga magkakaroon ng Crypto Summit sa Friday, at kung ilalabas dun yung regulation ng crypto, malamang sinasamantala na ng mga insider yung mga ganitong announcement. Kasi sa mga susunod, pag meron ng regulation, hindi na pwede yung ganyan. No, parang parang last na natin to, kailangan na nating sumistema, pre. Kasi pag nagkaroon ng ng regulation, dali tayo, baka makulong na tayo. Pag pag nagpa-pump and dump, di ba? Parang ganoon eh. So grabe. So balita nga daw na yung account na naglong, no, nung bago i-post ni Trump 'yon naka-short na. Naka-short na ngayon. Yung mautak yung sistoy na yun, Naka-short na siya. Mga idol, gravities, So, ayun. Grabe yung nangyari sa atin, mga lodi. Talagang medyo nawala yung... masaya na ako kahapon, kasi sabi ko, ayos, Medyo tumaas yung purple. Sabi ko nga, nasa momentum na tayo, Di ba? Sabi ko, mukhang nasa momentum tayo pataas nito. Pero, ayun na nga, binawi yung mga panalo, mga idol, no? Pero dahil nga sa tingin ko yan dahil dito sa mga tariff na to, mga idol, no? Parang balancer yung yung post na yun Kasi kung hindi pinost yun, mga idol, nanatili tayo dito sa part na to. Itong sitwasyon na to, mga lodi, ayan, kung hindi pinost ni Trump yun ng Sunday, tapos biglang in-announce tong tariff na to, mga lodi, naku, baka
Hindi lang dito tayo abutin, mga idol. Baka yung BTC bumagsak ng mga nasa 69.75 yun. Ano sa tingin nyo? Di ba? Kasi kaya lang naman ito, di ba yan? Isipin nyo, nandito tayo, nasa 78 na, umabot na ng 78. Kung hindi in-announce ni Trump yung strategic reserve, andito pa rin tayo sa level na yan. Baka nga nandyan tayo eh. Tapos biglang in-announce niya ngayon Tuesday yung sa tariff. Naku, baka hindi lang ano yan. Umabot na tayo ng 70, baka nasa under 70,000 na tayo. Mga idol, ano sa tingin nyo? 'Di ba? Balancer no? Ayun yung diskarte nila. Mga idol, grabe yan So kung meron mang sistema diyan, hindi natin alam kung mananagot sila. Pero saan naman nagot sila? Kasi syempre pera pa rin ng mga trader. Saan naman yun bad pa rin yung ginawa nila, mga idol, no? So, ayun yung inaano nila dyan, sinasabi nila. Tas eto naman, kasi nga syempre, yung mga, lalo na yung mga in-appoint ni Trump, tulad nito, si David Sachs na mga crypto czar. Syempre, baka sabihin nila, meron silang inside na, kunyari, yun, tulad nung post ni Trump na ganun, baka alam nila yun. Kumbaga, advantage na agad sa kanila once na nagki-crypto sila. 'Di ba? Kasi alam na nila yung mangyayari, alam nila kung saan sila tataya o alam nila kung saan sila magiging bias. 'Di ba? Kung sila yung crypto czar, syempre alam nila lahat ng plano. So, pwede nilang sabihin sa mga kamag-anak nila na, "Uy, bumili kayo ng ganyan, tataas yan, may si Daddy Trump." 'Di ba? So, pero sabi niya rito, mga idol, I sold all my cryptocurrency prior to the start of the administration. Para nga naman hindi siya bias, no? Parang ganun yung sinabi niya. Sabi niya, David Sachs confirmed rumors that he sold all his personal crypto including BTC, Ethereum at Solana. No, ayan yung sinabi niya rito, mga idol, no? Correct. I sold all my cryptocurrency including BTC, Ethereum, and Solana prior to start of the administration. 'Di ba? So binenta niya lahat 'yan. Binili niya ng XRP. Hindi, joke lang. Ayan, mali. Buti kasi walang XRP. Sininiwala ba kayo na wala XRP si David Sachs? Mga idol. Ayan. Pero sinabi niya, no? So, syempre, para nga man lang maging sa fairness. Pero hindi naman natin alam kung ayun lang yung account niya, may asawa yan hindi, pero andun na tayo, mga idol. Pero syempre words lang nila yan, so hindi naman yan na kung gusto nyong paniwalaan nyo. Kung ayaw nyong paniwalaan, wag nyong paniwalaan, ganun lang yun, di ba? Tapos ito medyo malupit. Mamaya may news tayo sa sa Pi, good news. Ito muna. This is just astonishing, sabi ni Jacob King. The last 13 Bitcoin purchases by Michael Saylor are now facing extreme losses with a record of 1.95 billion lost so far. So sinasabi niya rito, kasi panay nga bili ni Michael Saylor ng Bitcoin. So ngayon, talo na yun. Kumbaga nasa negative na ng 1.95 billion na yung talo ni Michael Saylor so far. In case you wondering why he's on kung lagi siyang nasa X, CNBC everyday throwing out numbers like Bitcoin will hit 200 trillion market value. It's because he's facing liquidation and desperately trying to fuel the bubble. So, lagi raw siya nagpapa-interview na sinasabi na ito, tataas ng ganyan ng Bitcoin. Kasi nga, talo na yung portfolio niya. Down na siya ng 1.95 billion. Kaya wala siyang ibang dapat gawin kundi i-promote yung BTC. Parang ganun yung sinasabi na ito. If Bitcoin plunge below 60K in the near future, MicroStrategy will be forced to sell and prices will go into pre-fall, no? Kasi pag isipin nyo, pag nag 60K si BTC, kumbaga parang sinasabi niya, mapipilitan silang ibenta yung Bitcoin. Mas bababa pa pag nangyari yun. Diba? Once na isipin mo 60K na nga lang, tapos biglang magbebenta pa yung mga malalaking company, no, tulad ng MicroStrategy, mas lalaglag pa yung Bitcoin. People will soon realize when it's too late how accurate my subscriber 10K prediction were. may ano pala siya, may prediction siya na 10K BTC, tama ba?
Don't forget, during 2000s, the dot-com bubble, Saylor was ranked the biggest loser, worst trader in the world after his net worth plunged 99.99. History is repeating. So, ayan yung sinasabi niya rito, no? Parang tinatrust talk niya pala si Michael Saylor dito. Akala ko update lang to sa ano. So, ayan. No, parang ganun pala yan. Kasi meron pa siyang isa dito, ayan, no? The largest company in the world just sidelined Bitcoin and choose XRP for its strategic reserve. Ayun yung sinabi niya, no? Kala ko kasi ano to tawag dito, pang XRP news. Pero hindi pala. Pang banat niya pala kay Michael Saylor yon. Ayan. Bitcoin Maxi had El Salvador. So, ang alam niyo naman, nag-partner ng Bitcoin sa El Salvador. But, even they ditch it and move on. No, kasi nga parang nawala yung rules din ng sa Bitcoin dun sa El Salvador. Basta nabalita natin yung nakaraan, di ba? There's a reason Maxis spend every breath hating on XRP. They're jealous. By the way, XRP market cap will surpass BTC with 100% certainty. Innovation always win, mga idol, no? So, ayan, grabe pala yung ano nito ay sa mga Bitcoin Maxi, mga lods, atensya na kayo, Si boss naglagay ng news na to, hindi ako, O, ito na. Breaking, ayan. Ito isa pa to dun na. Dagdag na lang natin to dito. Parang i-connect natin to dito sa parang naiinis sila kay Donald Trump. So, parang ganun din to. Billionaires are very angry with Trump. XRP crypto reserve plans, no? So, ayan Trump is facing anger from billionaire bank, tech and businesses leader on the decision to add assets beyond Bitcoin like XRP in the fund, plus questions if government crypto purchases push beyond the traditional role of the government. So marami talagang tutol dun sa pati nga yung maski si Charles Hoskinson, mga idol, nagulat siya nung nakasama siya sa pag-announce ng ng crypto reserve kasama yung Cardano. Pati siya nagulat Pero sabi nga ng mga iba, yung Cardano tsaka Sol ay parang daw talaga sila parang hindi ko alam parang mas maganda pa daw yung iba doon. Halimbawa, yung HBAR, yung XLM, yung technology noon mas okay pa kaysa doon sa dalawa. Pero mas pinili yung dalawa na yon. So hindi natin sure kung anong nangyayari kasi dito. Yung Ethereum nga din hindi naman daw talaga kasama. Ewan ko kung ba't na-announce to. Siguro sa Friday lilinawin to ni Trump, mga lodi, no? Lilinawin ni Trump yan sa Crypto Summit sa Friday. Doon natin malalaman lahat yan, no? Tapos sabi nga dito na nag-comment dito, the billionaires in question are all the Bitcoin bros. The people who fear XRP and its potential the most. So, kasi nga mga idol, yung mga mayayaman na ng mga nakabili ng Bitcoin dati, mga bilyonaryo na yun, sila yan. So, kung ikaw, naging bilyonaryo ka dahil sa Bitcoin at marami kang Bitcoin, may inis ka talaga na parang ba't di inuuna yung Bitcoin? Ba't yung XRP na yun yung inuuna? Siyempre, ka na dun kumbaga Bitcoin Maxi ka talaga Ayun yung reason kung ba't ka naging bilyonaryo Diba? So, ayaw mo na maunahan si Bitcoin kasi ayun yung pinakamalupit na alas mo Diba? Ba't mauunahan? Hindi pwedeng maunahan ni XRP yan. Hindi pwedeng ganyan. Pero ang payo ko lang talaga sa mga Bitcoin na Maxi, kung ayaw nyo sa XRP, huwag na kayong bumili. Ganun lang yun. Kami na lang. Huwag na kayong bumili. No, ganun lang yun mga idol Ako, di naman ako galit sa Bitcoin. Kaya bibili akong Bitcoin pag may kaya ko nang bumili. Diba? Pero sa ngayon, XRP muna tayo at ibang mga altcoins, mga lods. No? Ito, good news din to sa Doge. Nagka-good news din tong Doge na to. Tagal na nito. Sana bumangon to tsaka yung SHIB. Yung SHIB tsaka yung Doge medyo napapabayaan na sa Napopokus lahat sa sa mga ISO coin mga idol tsaka mga US based coin doon napopokus lahat Sa bagay US based naman to si Doge Si SHIB di ako sure kung si SHIB US based. Pero sana magkaroon ng mga marlupit na news sa kanila. Sa ngayon kasi tahimik No, ngayon lang ulit nagkaroon ng news dito kay Doge. Bitwise files for a spot Dogecoin ETF window. Ayan. So, ayan, grabe yan. Dogecoin ETF. No, good news yan sa Dogecoin. Ako mga lodi, kahit na binawasan ko yung Doge ko, nilipat ko sa XRP, pero marami pa rin akong Doge, mga idol. No,
medyo nagtitiwala pa rin ako na kaya ni Elon iangat tong Doge, no? Pati sa SHIB, yung SHIB, alam niyo yung SHIB, ilang beses ko lang naisip ilipat ng ano yun ng XRP, pero hindi ko ginagawa kasi nananatili pa rin yung ano ko sa kanya, tiwala ko sa kanya na bigla na lang siyang manggugulat, no? Parang gano'n. Kaya sa mga nagtatanong, meron pa akong Doge siya, meron pa akong SHIB, mga Lodi, no? So ito yung gusto kong makita nyo eh. Si Mr. Pool, kilala nyo naman yan, yung mga dinidecode ng mga malulupit na content creator. Kung titignan nyo yung ginawa niyang chart dito, tapos titignan natin yung XRP. Tignan nyo yung XRP. Ayan. Sa one day. Ayan. Tanggalin ko yung mga puti. Tanggalin na muna natin doon. Dumi na ng ano ko eh. Ayan, no? So, kung titignan nyo to, mga idol, halos magkamukha yan. Saan na ba yun? Ito. Ayan, titignan nyo, no? So, ito, parang ano na yan eh. Pinutol niya, parang ganyan, no? O, yan, kita nyo, di ba? So, parang magkamukha siya, mga idol. Kita nyo yan? So, itong dulo na yan, ito yung pump natin. So, pwede pa tayong mag-pump ng isa tapos biglang babagsak pa. Flash crash, no? So, pwede bumagsak pa yan and then bago lumipad ulit. Ayun yung parang dinidikod ng mga sutoy natin, mga kasama sa XRP Army. So, ayun yung sinasabi nila, mga idol. Matagal ng post ni ni Mr. Pool to. 2021, no? So, ganito yung mangyayari daw, mga idol, no? So, magkamukha kasi siya, ayan, kita niya kapag pinutol to, ayan, dito, di ba? So, parang ito yan, halos magkamukha, di ba? Ayan, yung itsura mo, sipin mo, 2021 pa yan, ganyan yung itsura, ayan, tas lumipad, bumaba, so, pwedeng lumipad to, kasi syempre, hindi naman talaga maging identical yan. Magka-rhyme lang yan, pero hindi mag-identical. So, pwedeng ito na yung pump na yan, tas yung drop na nangyari ngayon, pwedeng ito na yung drop na yun, tas lipad na yung susunod. Mga idol, no? Pwedeng ganun yung mangyari, sa tingin natin, no? So, ganun. Tas bukod dyan, mga idol, ito rin naman, kung titignan natin yung record ng 2020 sa ngayong 2025, sa Bitcoin naman to, ganun, halos magkamukha, no? Hindi identical, pero halos. Diba? So, magka-rhyme siya. Kaya nga sabi niya dito, you are not prepared. No? Diba? Once na pumalo ng solid dyan, gaano kataas yan? Kung isipin natin, 300,000? $400,000? Mga idol. Ano nangyari sa mga altcoins natin pagka ganyan? Mga Lodi. Diba? So, grabe, no? Ito ka si Bitboy Crypto nga sabi niya dito, crypto YouTuber and self-proclaimed analyst predict XRP will flip Bitcoin. Once XRP does flip Bitcoin, the price per XRP will be around $39. So, ayun yung sinabi niya dyan. Hindi natin ipi-play. Tapos, Grayscale has updated its large cap fund list by adding XRP. So, andyan na mga idol, no? Nalilist na, unti-unti na. Ito maganda to, itong news na to. Kasi kung sa pagkakaalam natin, yung kaso ng SEC, mga idol, at Ripple, hindi pa tapos. 'Di ba? Kumbaga, hindi pa tapos na, hindi pa sinisettle o hindi pa nadidismiss. Pero etong si Scaramucci, mga Lodi, parang nadulas. Nadulas siya na parang tapos na yung kaso ng XRP nung nakaraang linggo pa. Hindi lang ina-announce. Kasi kung parang sa English come to think of it, ba't i-announce ni Trump na kasali na sa strategic reserve yung XRP kung meron pang kaso? So, tignan niyo yung parang nadulas siya dito, mga Lodi, si Scaramucci, So, let's take him out of the equation then. We have Atkins at the SEC, right, likely, and we've already seen now what the SEC is doing. Actually, we're recording here on Thursday, February 27th, and as we're recording, the SEC just dropped their case against Consensus. I don't know if you saw that, but in a week when they've also dropped against Robinhood, Uniswap, Gemini, Coinbase last week. So, Ripple. Yeah.
That's right. So, I mean, O, di ba? Parang sinabi niya, binabanggit niya kasi yung mga dinrap na yung kaso. Gemini, Consensus ba yun? Yan, tapos bigla niyang pinala pa. Ripple, inulit niya pa. Ripple, dalawang Ripple yung sinabi niya eh. Gemini, Coinbase last Ripple, week. So, Ripple. Yeah, that's right. So, I mean, So parang sa tingin ko, hindi napansin niya eh. Nanamnaan niya yung Ripple eh. we know that the SEC. I'm hoping they drop the case against Kraken because Yung sa I'm tired of Kraken, those guys. yung sa Kraken, tapos na, kanina may nabasa na ako na na-drop na yung ng case sa Kraken. So, ano yung ano dito, mga idol? Ano yung mga haka-haka nila dito? So, ganun nga yung sinasabi nila na it's either settled na yun, kaya lang hindi ina-announce, mga idol. Kasi once na i-announce, baka biglang magkaroon ng buying pressure sa XRP. 'Di ba? Kasi nga, isipin nyo, bakit naman i-announce ni Trump, isasama niyo yung XRP kung meron pa siyang, hindi pa nasisettle yung case. 'Di ba? So parang ganun yung parang ganun yung sinasabi ng iba dito, mga idol. Pero kayo sa tingin niyo, mga lods, no? Tsaka kung hindi pa man tapos yung kaso, parang baliwala na rin yun kasi na-list na sa crypto reserve yung XRP, kasama na sila sa sa reserve eh. Ano pang nun? Ano pang silbi nun? Kung 'di ba? Kailangan dito linawin lang, no? Lilinawin na lang kung ano mangyayari. So sa Friday nga yan malilinaw, mga lodi. O, tapos ito nga yung sinasabi na si Michael Saylor, medyo naglilibot, parang yung mga tumatakbo ngayon kahit saan nandun para i-promote yung Bitcoin. So dito, parang nalinawan siya dito na sinabi dito na kung dati halos gusto niya lang puro Bitcoin lang, gusto ko Bitcoin lang yung magaling, gusto Bitcoin lang number 1, wala nang second. Pero ngayon, parang inaano ni Michael Saylor dito na okay na siya kung meron mang ibang mga crypto na sumama. Bullish na yon, parang ganun. Sabi nga dito, Michael Saylor state adding XRP Solana ADA to the US Strategic Crypto Fund is bullish for the entire industry. There's no way to interpret this other than this is bullish for Bitcoin and bullish for the entire US crypto industry. Is Michael Saylor waving a white flag to altcoin investor? So mukhang kailangan niya na bang tanggapin na hindi lang Bitcoin ang number 1. Ayan, pakinggan natin. For the weekend, the president mentioned other smaller coins like XRP, Solana, and Cardano, as well as Bitcoin for the Strategic Crypto Fund. I'm not surprised. I mean, I think there's no way to interpret this other than this is bullish for Bitcoin and is bullish for the entire U.S. crypto industry. You know, there are conservatives that view the right path forward is just a Bitcoin-only policy because Bitcoin is a commodity, an asset without an issue or a neutral asset. So ayun, mga idol, no? Eto, gusto kong marinig nyo to, mga lods. No? Pero hindi naman siya medyo bullish kasi ito eh. Parang di ako naniniwala na ganun kalaki. Pero may tiwala ako sa XRP, mga idol. Ayoko lang nang masyadong na-hype yung price na sinasabi na ganito, malaki yan, kailangan yan, sobrang laki ng isang XRP. Parang ko dun eh, parang against ako sa mga ganun na nag-hype ng price, no? So, may tiwala ako sa XRP, hintayin na lang natin kung gaano siya kalaki o gaano man na itataas yung price niya. Pero ito, mukhang maganda kasi yung pagkakasabi niya rito. So, tignan natin You're going to want to rethink your exit strategy for XRP after you see this. In 2017, David Schwartz, who's the CTO of Ripple, put out this tweet. So, 2017, nagpost si David Schwartz. Ayan, sabi niya rito, it can't be dirt cheap. That doesn't make any sense. If XRP costs $1, they need 1 million XRP which would cost $1 million. If XRP costs $1 million, they need 1 XRP which would again cost 1 million. Ayan, so $1 million. So, pagkatapos kasi nung mga ilang months, nabura tong tweet na to ni David Schwartz, mga idol. No? Yun yung nakapagtaka. Moments later, it was deleted, and I'll tell you exactly why that happened at the end of this video. So what David Schwartz said is, the XRP price cannot be cheap. Otherwise, the utility of XRP isn't doing its thing. It's not providing its use case. XRP was made for institutions, not you and not for me. We are not supposed to be in XRP. How do I Kaya nga mga idol Kaya nga parang gusto kong ilagay yung, hindi naman sa inaano ko kayo, no? Pero
hindi ko alam kung anong gagawin kasi ng Ripple o ng ano, kung sakaling magiging in demand yung XRP sa mga exchanges, baka wala ka na mabili, no? Parang ganun, no? Hindi ako sure, parang kung gagawin nila talagang ganun yung XRP, mas magandang safe yung XRP mo. So kaya nga sa mga wala pang Trezor diyan, no, gusto niyo magkaroon ng cold wallet, meron tayong link diyan ng cold wallet, ha. No? Well, XRP is the solution to reduce the cost of making payments across countries. We're not the target audience for XRP. For Ripple to deliver on their use case that they're promising all of the institutions across the world, they So parang ang sabi kasi dito, hindi naman target na customer ng XRP is yung mga retail. Target ng XRP yung mga institution, mga bangko, no, para sa cross-border payment. need to have low fees. In order to have low fees, the price of an XRP token needs to be high because transacting trillions of dollars in an instant needs to not be able to affect the price. If $1 trillion of transactions went through right now for XRP, the price would just skyrocket. They need the price to be relatively stable at a high price point. Remember, we are not the target audience for XRP or Ripple. The institutions are. And that's exactly why this tweet was deleted. So ayun mga Lodi, no? So ayun yung sinasabi niya dyan. Ang daming mga good news pero hindi lumilipad yung XRP, no? So ito, malupit to. So ano naman tayo? Sa mga Pi community dyan, meron akong nakitang good news dito mga Lods, no? Great news from Pioneers. In a noble feat, reputable Florida-based automobile dealership Cube Motors has announced a new collaboration with PiCoin. Under this newly forged collaboration, Cube Motors will be accepting vehicle payments in PiCoin as well, marking a new wave of change in the car dealership dynamics. So, merong company na tumatanggap ng Pi ang bayad kung bibili ka ng kanilang mga unit. In a significant development for the adoption of cryptocurrency in real-world transaction, Cube Motor, an auto dealership in Florida, USA, has officially started accepting Pi cryptocurrency as a payment method for purchasing vehicles. At the same time, PiCoin integration in the car dealership domain has outlined a special use case that every cryptocurrency aim for in the long haul. The deployment of PiCoin in the mainstream financial transaction sector is also indicated of changing economic dynamics that welcome novel changes in the way business conduct and welcome new payments option. Expert says that the integration of Pi into Cube Motors payment system reflects a growing trend in the automotive industry, where cryptocurrency payments are becoming increasingly common. Electric car manufacturers Tesla has also accepted digital currencies like Bitcoin for vehicle purposes transaction. So baka malay nyo, di ba? I-accept din ng Tesla yung PiCoin. Pero sa ngayon, ang tumatanggap lang ng PiCoins bilang bayad o pambayad sa cryptocurrency is yung Cube Motors, no? In a significant development for the adoption of cryptocurrency in the real-world transaction, Cube Motor, an auto dealership Florida, officially started accepting Pi cryptocurrency as a payment method for purchasing vehicle. No? So ayan mga idol, good news yan. No? Nag-umpisa pa lang, malay nyo sa mga susunod, marami na makipag-partner sa Pi. Pwede na kayong bumili ng mga vehicle using Pi coins mga idol, no? Ipon-ipon lang kayo, transact na lang 'yun. Walang hassle 'yun mga idol pag meron kang Pi coins. Malay nyo, hindi lang mga moto company yung tumanggap, no? Halos lahat na, kung bibili ka ng damit, pagkain, ultimo tinapay o di sa tinapay coin, no? Ayan pambayad mo sa tinapay Pi. Tinapay Pi. Pabili nga ng tinapay, bayad ko Pi. O, ayan grabe, no? So, yung adoption ang importante dito, mga Lodi, no? Marami nang nag-a-adapt, no? So, syempre, kung may mga partners tong Cube Motors, hindi malabo na tumanggap din sila ng iba pang ng bayad ng cryptocurrency, which is yung PiCoin, no? Yung mga partner nitong Cube Motors. Once na naging maganda yung resulta, no? Kapag tumatanggap sila niyan. So, good luck sa mga Pi community.
mga idol, no? So, good news yan. Kaya nga, ito nga, hindi ko pa rin binibenta yung Pi ko, mga lods, eh. Talagang ano ko rin yan, eh. Sabi ko nga sa inyo, hanggat di nalilist sa... sa ano yan, eh, sa tawag dito? Binance. Hindi natin siya ibebenta, no? Grabe. So, grabe, nagda-drop pa. Pero sana makarecover na to ngayon. No, ngayong araw, ayan, 3 oras ng medyo uptrend. 3 candle na to, pero maliliit lang kasi, no? Ayan. So, ayun yung news natin ngayon, mga idol. Gravities naman, napakadami naman ng news natin. Mabot na tayo ng 30 minutes. 35 minutes. Mga idol, basa pa ba tayo ng comment? Haba na ng comment. Abot na naman tayo ng 1 linggo na ito. Mga idol, no? So, shoutout na lang muna. Mga Lodi, no? So, shoutout kila J. Pilar, ayan, Matthew Santos, Animal Slabber, ayan, Celson, Ronald, ayan, si Emrang, Kuyang Travel, huwag kang bibitiw sa Telcoins. Hindi nga, andyan pa yung Telcoins ko. Alam nyo, bad trip lang ako kasi nag-DCA ako kagabi. Kasi bumaba. Yun lang, bad trip lang ako. Pero okay lang, long term naman ako eh. Ayun, tignan nyo. Nag-DCA ako sa ADA, sa H-Bar, sa Pi, sa XLM. Ayan. Tigpa 5,000 yung DCA ko dyan. Kaya lang, nag-drop ngayon. So, medyo malungkot lang tayo. Ganun lang yun. Pero babalik din naman yan. No? May kaaway ka, idol, boss, anti-XRP. Hindi, alam nyo yung mga content creator na tawag dito, nagalit sa XRP, tas parang Bitcoin lang yung gusto nila. Hindi na tayo makipag-away doon. Kaya nga sabi ko nga, kung ayaw nila ng XRP, huwag silang bumili. Ganun lang yun. Para kung mamimiss man nila, kasalanan nila yun, di ba? Marunong pa sila kay Trump. Inaaway si Trump. Si It's Pinas, ayan. Shoutout sa iyo, mga idol. Si Mardy, si Skyed, ayan. Si Where Pain in Japan. Where Pain Japan pala, ano ba naman yan? Ayan. Si Alexander, si Jeffrey, si Laplanchian Ordinate, shoutout sa iyo. Prince Madrigaga. Ayan, pengi advice pre. Hindi tayo nagla-live eh. Wala na ngayon, bad trip ka na. Marami talaga umaasa sa Pi, pero realidad talaga malayo pa yan sa katotohanan. Pero kung hindi man nila makuha yung 314 this year, baka next bull run, baka pwede na. Pero sa ngayong taon, parang Jeblo Billionaire. Si Ronwell, no? Grabe yan. Wala eh. Hanggang ano lang tayo eh, tingin eh. Hindi ka nagad ng Sol Loads, kasama din siya. Hindi ako nagad ng Sol eh. Dati kasi meron ako niyan, kaya lang na-miss ko na yan eh. Nakabili ako niyan 500 isa eh. Siguro bumili ako niyan 6. Kaya lang nung sangkot sila sa FTX, bago mag-drop pa ng sobra, nag-take profit na ako, tapos sa iba na lang ako nag-focus. Hanggang lumipad na lang sila, hindi ko na pinansin. Yan, si Naskris yun na. Toto, si Kabalo, shoutout sa iyo, idol. Si Hoshio, si Rold Cruz, Ronk, wala akong Ronk eh. Ramil, ayan, shoutout. Si Kat, tanong ng sa buhay, ayan, yaw. Ayan, shoutout. Si umiyak talaga sila, ayan, sabi ni BTC. Joshua, boss, gawa ka naman ng video solo under Hindi na ako nag-aano ng mga iba ngayon, mga idol na mga coins. Kasi ngayong taon, focus lang muna ako sa mga, mga solid nating news. No, pero yung mag-a-adapt pa ako ng ibang coins, lalo na mga meme coins, medyo negative muna. Depende. Kung ano sasabihin nila sa Friday, malay nyo naman. Friday. Si Kanji, shoutout sa iyo. Si Elmer, ayan. Si Dennis, si Boy, Boy 007. Baka bulungan ni Elon si Trump, boss. Baka pwede mo naman isama Doge. Hindi, sa tingin ko si Elon may ibang plano yan sa Dogecoin. Hindi yan makikisabay. Hindi yan makikisabay sa mga hype ngayon, mga Lodi. May ibang plano yan. Si Jay, YGG, anong YGG? Okay lang.
Ayan, si Salad Channel, si Golden King. Ayan, member sila ni na gusto Bitcoin lang. Nakita ko sa vlog niya. Okay lang yan mga Lodi. Idol ko yan. Mga Lods, no? Magaling yan mag-content. Hindi ako nag-aano sa ayoko mag-predict ng price ng XRP. Pero malaki yung tiwala ko sa kanila na tataas sila. Joseph Berdino, shoutout Seki. Ingat lang, malapit na April Fools. Biglang bumagsak yan. No, nako, sige, mag-iingat tayo dyan. Salamat sa payo mo. Si Best Buddy, shoutout sa'yo. Questionable yung ADA at Sol kasi mas may utility yung ito nga yung sinasabi natin. Hindi ko alam pero parang sinadya ni Trump na banggitin muna ang ADA at Sol para mag-alin. Mag-alin o mag-align? Mag-alinlangan siguro to. Yung mga ang gulong. XRP. I know American-based ang Sol at ADA pero kung kukumpara sa XLM, mas matindi ang utility at partnership ng mga yan kaysa sa Sol at ADA. Though may ADA naman din ako, pero congrats pa din. Hindi natin alam kung ano yung plano nila dyan, mga idol, sa totoo lang. In-announce pa lang yun, pero malilinawan tayo niyan sa Friday, sa Crypto Summit, magsasalita sila doon. Sana nga may regulation na doon. I-announce na nila lahat, no? Hanggat ito na siguro yung huling taya natin sa mababa. Si Limuel, shoutout sa'yo. Si MM Ramos, ayan, shoutout sa'yo. Si Rene. Yung Pi Army naging XRP haters na. Naku, hindi natin, kung yung mga Pi nagagalit kasi nga medyo focus tayo sa XRP, bala kayo mga Lodi, no? Ako, sabi ko nga sa inyo, marami akong Pi. Hindi pala, 1,500, 600. Pero, 200 nun, ayun pa lang yung may, parang ang tawag dun, na pwedeng i-migrate. Kasi nga, pa ako, hindi pa ako, tawag dito, KYC. No? Pero meron akong Pi dito, 100. Ayan, may Pi tayo dyan, 100. No. Pero, hindi kasi ako, yung minahal yung Pi, mga idol, no? Kasi, dapat, dahil nasa Pi na kayo, nasa crypto na kayo, pag-aralan nyo na yung ibang crypto, maliliwanagan kayo, iilaw yung utak nyo na hindi lang Pi ang isang coin sa mundo. Maraming maganda. Ayan. Si Hub to Relax, shoutout sa'yo, si Angel Cruz. Si, last video mo kasi, idol, puro inulit mo yung camel, ayan tuloy, nagpump. Ngayon, baka magpump ulit kasi ilang beses na natin inulit ulit. Si Elino, ayan, shoutout sa'yo. Si Senji, idol, basahin mo ito, ang lakas mong pang-asar. King Lu, shoutout sa'yo, idol. Ninoy, Taduran, grabe ang itinaas, grabe rin ang binaba. Ice and Play Learn, shoutout sa'yo. Si Agility, si Intel, ayan, si Vince K. Lanes Channel. Kailan po ba pwede mag-sell? Depende yan sa'yo, idol. Pag masaya ka na, benta mo na. Mahirap umasa BTC Gold na bumagsak sa rumor, sa real gold pa rin, sabi ni Daddy Bean. Si Aisen, shoutout sa'yo. Tawa ng tawa. Lakas mo mga sar. Ayan. Si Erwin, shoutout sa'yo. Si Big D. Si Roniel. Ayan. Si Rex. Si Lito, si Kanji, si Rioniel, si Bert, Bas Bautista, si Waku, si Cryptos, always yan, si Neil. Ayan na. Ayan. Ito si MJ Gaming. Check natin to. Ang daming daming nag-away. Ano to? Hoy, shoutout sa mga nagko-comment Ano ba nangyari sa inyo dyan? Hindi ko nabasa to Tingnan mo yan chart. Ayan si Idol Nasaan na? Ang haba pala na ito. Nasaan na? Ano ba yung sabi niya? Ayan, tinulungan na kayo ni Trump para paangatin yung XRP. Tignan na lang natin kung hindi nila papaansinin si overbought sa monthly time frame. Sabi ni Idol. Mukhang ayaw ni Idol sa XRP, si MG Gaming. Okay lang yan. Basta yung mga screenshot natin, nandiyan na yan, mga Lodi. Baka shoutout na lang kayo kapag nakita nyo na. Si Ronnie, si Alpha Fountain, shoutout sa'yo. Si Roniel, si Jeremy, Justin Mark, si Colin Steinfield, yan, champion. Pangit talaga yung XRP. Palitan. Napilitang isama yung iba. Naku po. Ayan, XRP to the moon. Melson Gias. Gia ba yan? Ayan.
Simple lang basihan bakit di nawala sa top 10 si XRP partida, may kaso pa. Kung walang kwenta coin si XRP, matagal na siyang laglag sa top 10. Pero hindi. Nag-rank 3 pa siya at posible mausugan pa si Ethereum. Ayan. Si Aldrin, shoutout sa'yo. Lagi tanong ko lang hanggang magkano pwede i-cash out sa P2P. Meron naman nakalagay doon, idol. Basahin mo. Spaglan Damper, shoutout sa'yo. Skylab, always yan. Si JMR Tropico, si Jody. Si Lorna Cabello, si Anata, urat yung mga Bitcoin boys sa XRP, basura daw kasi XRP. Para sa kanila, di nila alam sila mismo. Si Lorna, pay daw ang reserve. Hanggang ginasing asarin yung ano. Eto nireplyan ko to kasi natawa ako eh. Sabi, Boss Jeb, PBA player rin si Jody Vance. Baka JD Vance. JD Vance ba? Jody Vance ba nasabi ko? Kilala ko yun si Jody Vance eh. Saan yun? Rain or Shine yun, di ba? Dati. Basta napanood ko yun sa Rain or Shine siya. Yung ano, negro. Si Mauri, shoutout sa'yo. Si Lindsay, si Angelo. Ayan, si Elmar. Si Ja, si Antonio Valdez. Si Jerry Benaventura na, ang dami yung comment. Si Clavis, always shoutout dyan ha. Si Stream Republic, Boss Jeb, good voice mo. Ayan, si 357. Telcoin, sana umangat yung Telcoin. Pati Cardano, sabi ni Janice. Si Romara Kaid, ayan, ito, Romara Kalkaide. Sana soon mapansin ni Trump yung pie. Sana, mukhang malabo pa yun, idol eh. Pero syempre mas ang Pi naman kasi sa community malakas yung community ng Pi. So doon na lang muna tayo mag-focus. Ayan si Dance Cortez, shoutout sa iyo. Oo nga eh, isang cycle. Hindi naman ako inuubo pag normal na. Pag nagsasalita lang ako. Pag tuloy-tuloy ako nagsalita, ganun. Ayan si Raj TV. Napuyat ako kagabi. Ayan, sabi ni Idol. Si HHTV, kayo ko pa natin upload mo. Ayan na, meron na. Si Dins Cortez, shoutout, si Junel Nael, tsaka si Carl Beluna. Ayan, yun to. Si Usumaki. Naman boss, may kibalita na nga lang kami, simpleng like lang. Yun, simpleng like lang, napakalaking bagay kay Jeblo niyan, mga idol. No? So ayan, sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung BitGet natin mga idol. Check nyo yung mga link natin sa baba. Mga Lodi, no? Kung anong kailangan nyo nandyan, no? Sa mga link natin dyan. Kita-kits tayo bukas. Bawi tayo mga idol, no? Magsusundo na kasi ako, mag-aalaw na. So ayun, kita-kits. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw mga kapatid at WhatsApp mga idol.